Sunod na issue, ayon sa Quadcom ng Kamara, may sapat na basihan para kasuhan si dating Pangulong Duterte dahil sa dimanoy crimes against humanity sa kanyang drug war. Pero sabi ng kanyang mga kaalyado, politically motivated ang rekomendasyon ng Quadcom. Ang tanong ng bayan, dapat bang sampahan ng kaso si dating Pangulong Duterte o hindi? Para sa lahat ng mga kandidato, itaas na po ninyo ang inyong mga boto, yes or no. At ang mga sasalang para pagdebatihan ang isyong ito, si Representative Castro na pabor sa panukala. Conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Pati yung mga kasapakat niya at nag-utos sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating mga mamamayan. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin, siguro. Senator De La Rosa? Ang sagot ko dyan is conditional, no? Hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense na nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Kaya po, after 3 years na tapusan sa pag-ulo, walang kaso. Meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin. At nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun nga, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. No? Ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So, kung sino mang mga teachers, gagawin yon, no? Yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So, tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong risk yun na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya ang mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang risk yun nangyari doon. In fact, konbiktado ang isa sa kaso eh. There was no rescue. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Ito mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyerno ng Duterte. Maraming salamat po kay Representative Castro at kay Senator De La Rosa. At simulan na po natin ang unang issue na pagdedebatihan. Noong 2018, nag-withdraw ng membership ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC na siyang naglilitis sa war crimes,
genocide at crimes against humanity. May mga nagpapanukala na dapat bumalik ang Pilipinas sa ICC dahil sa di umano'y extrajudicial killings o EJKs. Pero sabi naman ng iba, ang pagbabalik dito ay banta sa soberanya ng Pilipinas. Ang tanong ng bayan, panahon na ba para muling bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court o hindi? Mga kandidato, itaas nyo na po ang inyong mga boto. Yes or no? At ang sasalang para pagdebatehan ang isyong ito, si dating Congressman Teddy Casino na sang-ayon sa paglahok muli sa ICC, habang tutol naman si retired Colonel Ariel Querubin. Unahin po natin si Ginoong Casino. Bakit ho kayo pabor? You have 30 seconds. Kailangan natin bumalik sa ICC dahil bulok ang sistema ng hustisya sa ating bansa at kailangang may ibang matatakbuhan ang mga biktima ng mga matitinding krimen sa ating bansa. Dito ho kasi sa ating bansa, double standards ang justice system eh. Kung mahirap ka, wala kang koneksyon, wala kang makukuhang hustisya. Lalo na kapag ang katapat, ang nambiktima sa iyo ay pulis, military o kaya mataas na opisyal ng gobyerno. Mabuti na lang ako, nakasuhan si General Bato at si President Duterte. At least kahit papaano may natakbuhan yung mga biktima ng EJKs. Ipapaliwanag naman ni Colonel Querubin kung bakit siya kontra sa muling pagsali ng Pilipinas sa ICC. Meron din po kayong 30 seconds. Hindi ako sang-ayon dahil umalis na tayo. Ba't pa tayo babalik? Isa pa, bakit tayo malilitis ng ibang ng banyaga? No? Magpapahusga ba tayo? Magpapalitis tayo sa mga banyaga? Ako nakulong ng 2 beses, no? Sumali tayo, nasa proseso na yan. At ako naniniwala sa ating justice system. Kung ang kulang lang abogado, di magbigay tayo ng mga sapat na abogado para sa mga biktima. Ginoong Casino, you have 15 seconds. Oo, ay naniniwala na ang hustisya para sa Pilipinas, pareho rin ang hustisya sa ibang bansa. No, di ba nakatakip nga ang mata ng hustisya? Kaya anong kinakatakot ng mga kinakasuhan sa ICC? Ang problema nga, hindi naman sila nakakasuhan dito dahil magkakasabwat ang mga gumagawa ng krimen at mga dapat mag-imbestiga. Colonel Querubin, reaction niyo po. You have 30 seconds. Ganon din ang paninindigan ko. Ayaw ko na ang maghuhusga sa akin at maglilitis ng mga kasalanan ko isang banyaga. Colonel Querubin, ngayon po naman, meron kayong oras para tanungin si Ginoong Casino. Mag-react po sa sinabi niya kanina. You have 15 seconds. Yeah, anyway, kaibigan natin si Congressman Teddy Casino. Ang tanong ko lang, hindi ba kayo naniniwala talaga sa hustisya natin? Alam niyo po, karanasan ng bawat mamamayan na talagang may double standard sa ating bansa. Tingnan na lang natin yung mga EJK victims. 6,000 yan, mahigit 7,000. At ilan lang ang nakasuhan ng mga pulis, ilan lang ang actually na-convict, 4 lang ho yata. Dahil yung mismong nag-iimbestiga, ayaw mag-imbestiga. Yung mga piskal, ayaw mag-file ng kaso. Saan po tatakbo yung ating mga kababayan? Mabuti nga nandyan yung International Criminal Court para doon madinig at doon magkaroon ng hustisya yung ating mga kababayan. Maraming salamat po, Ginoong Teddy Casino at kay retired Colonel Ariel Querubin. At dahil nabanggit po ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa, hingin po natin ang kanyang komento sa sinabi ni Ginoong Casino. Since nabanggit ang pangalan ko, I just would like to react that the ICC is not all about justice. ICC is about control. They are not after justice, they are about controlling all the member nations of the ICC. Bakit? Nakita ko ito sa kaso natin sa Pilipinas. Kung saan, kahit na maganda yung pinalabas ng ating abogado sa Pilipinas, nasagot. Okay. Sorry po. It's all the time we have. Sa ang susunod pong sasalang si Senator Bato de la Rosa. Senator Bato, may mga source na nagsabing nag-request ang International Criminal Court o ICC na makausap ang 5 opisyal ng Pilipinas, kabilang kayo, na tumayong Chief of Police nung ipatupad ang drug war. Ang rekomendasyon naman ng Quadcom ng Kamara,
kasuhan kayo at 7 iba pa ng crimes against humanity kaugnay pa rin ng gyera kontra droga. Ang tanong ko po, ano po ang inyong reaksyon sa mga natuklasan umano ng Quadcom at sa rekomendasyon na kasuhan po kayo? Halata, Vicky, na ang Quadcom ay binuo ng Speaker of the House para gamitin na panggiba, pangdimulis ng mga Duterte at mga kaalyado. At kaya ngayon, yung 4 na komite na yan, pinagrupo-grupo na, inisa nila, walang ibang direksyon yan, kundi tirahin ang mga Duterte at kaalyado. So, ito'y pamumulitika, halatang pamumulitika. Matagal lang bumaba si Pangulong Duterte, 3 years ago, hanggang ngayon, wala pang kaso na naipile ang DOJ laban sa amin. So, halata po na demolition job ito. This is not investigation in aid of legislation. In fact, this is an investigation in aid of persecution. Investigation in aid of demolition. Sinabi po na sakaling ipaaresto kayo ng ICC ay dudulog po kayo sa Korte Suprema. Correct. Susunod pa po kayo kahit na pabor o kontra ang maging desisyon? Kung magiging pabor o kontra, whatever, basta ang nagbigay ng desisyon ay ating korte, hindi korte ng banyaga. Kung desisyonan ng korte ang aming kaso laban sa akin, susunod po ako. Pero Senator Bato, yung pong ICC ay marami na hong naimbestigahan yan throughout history na mga kaso ng war crimes, genocide. Kayo ho, namuno po kayo ng PNP natin. Kayo po ang at one point the primary or the top enforcer of the law sa ating bansa. Hindi ho ba ang pagpresenta ninyo ng inyong posisyon sa ICC naaayon lang dapat dun sa inyong dating tungkulin na to enforce the law? Parang No. may kontra ho doon No. Bakit? Because ICC has no jurisdiction over the Philippines. Very clear. Article 127 ng Rome Statute. Sinasabi doon, hindi maabsuelto ang Pilipinas sa mga pangyayari na sakop doon sa panahon na tayo ay membro. But, itong mga investigasyon na ito ay dapat nag-commence before nag-effect yung ating withdrawal. Ang nangyari ngayon, ang investigasyon nila mag-start after the withdrawal. So, walang jurisdiction. Kahit saan tayo mag-abot. Don't you want a chance to explain yourself before the tribunal? No, because I don't recognize their jurisdiction over us. They have no jurisdiction. Maraming salamat, Senator De La Rosa Thank you. at kay Vicky Morales.